Kapag ba tumaas ang sahod mo, automatic lalaki rin ang savings mo. Kasi on paper, dapat ganun, di ba? If you earn more, you should be saving more. Pero if we're being honest, that's not what usually happens. Karamihan sa atin, okay na yung income, tumaas ang sahod, yung iba pa nga na-promote, pero parang walang nagbago sa financial situation natin. Same scenario, hirap pa rin tayo na makapag-ipon ng pera at minsan kinakapos pa nga. At kapag ganun lagi ang sitwasyon natin, mas madali nating maisip na siguro kulang pa kasi yung kinikita ko. Maybe I should be earning more. Pero sa totoo lang, karamihan kasi sa atin, wala naman tayong income problem. Meron tayong money leaks problem. Kasi no matter how much money you have right now or how much you earn, if your money is leaking through subscriptions, unnecessary upgrades, convenient spending, then mahihirapan ka talaga na ayusin yung finances mo. Kaya nga ang tawag ng iba sa nananalo sa loto is one day millionaires, di ba? Kasi karamihan sa kanila kapag nanalo, yes, giginhawa yung buhay, pero for a few months or a few years lang, babalik din ulit sa dati. And isa yung money leak sa mga dahilan kung bakit nangyayari yun. So in this video, I want to share with you 7 practical ways that you can do to double your savings this month. If you're new here, my name is Jane and in this channel, I talk about personal finance and frugal living. Thanks to Surfshark for sponsoring today's video. More about them in a bit. Number 1 is to target your biggest expenses first. Karamihan sa atin, kapag nagsisimula pa lang tayo mag-ipon, syempre, we start small. Hindi na tayo masyadong nagkakape sa labas, binabawasan natin yung pagbili ng mga snack, hindi na tayo masyadong nagme-milk tea, or pinabawasan din natin yung konsumo ng electricity. And yes, malaking tulong yon, especially kapag nagbe-build ka pa lang ng habit, kapag nagsisimula ka pa lang. Pero that's not where the real shift happens. Lalo na kung ang target mo ay malalaking amount of savings. Let's say gusto mong matarget yung first million mo this 2026. O kaya naman gusto mong makapag-ipon ng 50,000 pesos in just 3 months. Kung gusto mong ma-achieve itong mga big goals na to ng mas mabilis, you should look at the bigger picture. Kasi kadalasan naman yung biggest chunk or porsyento ng pera natin on a monthly basis, napupunta yan sa iilang bagay lang, including rent, transportation, food systems, and maybe some lifestyle habits like subscriptions. And most of the time, ini-ignore natin itong mga to. Feeling natin hindi na natin sila pwedeng galawin kasi fixed expenses na sila. Pero even small changes in these categories can make a huge difference. For example ako, this 2026, meron tayong mga financial goals na kailangan nating ma-hit. So ang ginawa ko is tinarget ko muna yung isa sa pinakamalaking expenses ko every month, which is rent. That's why nag-downsize ako. Kasi if you cut 1,000 pesos from your biggest expenses on a monthly basis, that already equals to cutting 10 to 20 small purchases without feeling like deprived ka. So instead of asking, what small thing can I cut this month? Start asking, what big expense is quietly eating most of my income? Because that's where real saving starts. Number 2, reduce money leaks. Ito yung isang bagay na hindi natin masyadong pinapansin, kaya ang tawag sa kanya leak or tagas lang, hindi natin masyadong pinagtutuunan kasi parang hindi naman masyadong malaki yung impact sa buhay natin. Kasi minsan, yung pera hindi naman siya nawawala dahil sa isang big, dramatic financial mistake eh. Minsan nawawala siya ng dahan-dahan. Hindi natin napapansin na nauubos na pala siya dahil dun sa maliliit na gastos natin on a monthly basis. For example, when it comes to food delivery, kapag pagod na tayo after work or tinatamad tayo magluto, hindi na natin tinitingnan kung magkano yung food delivery fee. Ang importante sa atin, makarating sa atin yung pagkain ng mabilis. So regardless kung magkano yung fee na yon, okay lang sa atin. Or when you subscribe to something just to try it, tapos nakalimutan mo na pala siya na i-cancel, so monthly nagre-recur yung bayad mo, pero hindi mo siya ma-cancel kasi ang haba ng process. Or nakakatamad, or nakakalimutan mo lang talaga. Individually, parang hindi naman masyadong malaki yung gastos mo sa mga to. Kasi for example, sa food delivery, 60 pesos lang naman. Tapos pagdating naman sa subscriptions mo, hindi rin naman ganun kalaki, 150 pesos. Pwede nang palagpasin. I experienced this personally, lalo na kapag ina-audit ko na yung expenses ko at the end of the month. Kasi nakikita ko talaga doon kung saan pinakamalaki yung money leaks ko. And I noticed na most of the time sa subscriptions talaga. Especially now na nagtatry ako na maging content creator. So ang dami kong tinatry na applications, mga tools para mas mapabilis yung process. Na-realize ko na karamihan sa kanila nagsusubscribe ako tapos nakakalimutan ko talaga na i-cancel. Or to be honest, minsan tinatamad talaga ako. Kaya last month nung nag-audit ako, I decided to just sit down and cancel the ones that I don't really need. And then tinira ko yung mga kailangan ko talaga. One of the subscriptions I kept is Surfshark, which is kindly sponsoring today's video. I used to think VPNs were just something tech people talked about and hindi ko siya talaga kailangan. Pero now that I work remotely, tapos nagtatrabaho ako minsan sa cafes, restaurants, shopping malls, minsan pa nga sa airport,
narealize ko na kailangan ko pala siya. Apparently kasi, every time you connect to public Wi-Fi, you are trusting that network with your data. And a VPN like Surfshark helps protect your connection by encrypting it and masking your IP address. So your personal information is not openly exposed while you're browsing or working online, or minsan pa nga online banking. And this is where it connects back to money habits. Kasi minsan para sa atin, 'di ba, saving money means cutting expenses. Pero it's also about protecting yourself from bigger risks that you don't immediately see. For example, hacked accounts, stolen data, or compromised banking access. Itong mga to, lagi natin siyang naririnig sa mga balita na nagiging problema ng mga kababayan natin, lalo na sa online banking. So para maiwasan ko na problemahin ko pa siya later on, mas okay na i-prevent ko na lang yung problem na yon. If you want to check it out, you can go to surfshark.com/JaneR or use my code JaneR to get 4 extra months of Surfshark VPN. I will also add links in the description box below and pinned comments in case you're interested. Number 3, automate your savings. One of my biggest mistakes kapag nagsisave ako dati is relying on my willpower. Akala ko hindi magwe-waver yon at every month meron akong energy na mag-ipon. Eh may mga dumadating na months, 'di ba, na parang ang dami mong gastos. For example, may travel ka or meron kang kikitain ng mga friends. So minsan kahit na priority mo talaga na makapag-ipon, nawawala yun sa isip mo. At naiisip mo na skip ko muna siya, next month na lang ulit. Until na-delay siya ng na-delay at hindi mo na na-reach yung goal mo. So instead of relying on motivation or your willpower, you can rely on your systems. So paano mo siya gagawin? As soon as your income or salary comes in, you automatically transfer a fixed amount to your savings. Hindi mo na siya kailangan pag-isipan kasi yung system na yung bahala na gawin yon for you. Matatanggal na rin yung stress sa'yo na isipin pa kung magkano yung halaga na ilalagay mo, gano'n mo siya kadalas gagawin, at kung ano yung maa-achieve mo at the end of the month. And don't think about it as something na optional. Isipin mo na isa siya sa mga monthly bills mo na kailangan mo talagang bayaran. Otherwise, mapuputulan ka ng kuryente or in this case, hindi mo marireach yung savings goal mo. And guys, naalala ko lang bigla yung isa kong napanood na video sa TikTok. Interview siya ni Lisa Nichols. If you follow me on TikTok, na-repost ko to. Pero before she became successful, she was struggling financially as a single mom. And one thing that she did at that time was something she called funding her dream. So ang ginagawa niya, every time marireceive niya yung salary niya or magkakaroon siya ng pera, kahit maliit or malaki, she would intentionally set aside a portion for her future. At hindi yun dahil meron siyang extrang pera kasi at the time, nagsastruggle nga siya financially kasi single mom siya. Pero dahil she wanted to prioritize her future. And I think that mindset is very powerful. Kasi karamihan sa atin, ang iniisip natin, I'll save when I earn more. I'll save kapag hindi na ako nagsastruggle. Pero in reality, kung hindi mo kayang magtabi ng kahit konti ngayon, mas mahirap matutunang magtabi kapag malaki na yung sweldo mo. And I think that's why automating your savings works so well, lalo na kapag ikaw yung klase ng tao na sisimulan mo mag-ipon tapos magagastos mo rin lang siya or motivated ka ngayon the following month hindi na. Kasi at least kahit papano meron kang safety net kapag meron ka ng sinet na system. Hindi mo na kailangan mag-rely sa willpower mo or motivation. Kapag ganun yung ginawa natin, similar to Lisa Nichols, we are also prioritizing our future self before anything else. Next is to cut impulse spending triggers. Karamihan sa atin ang iniisip, meron tayong problema sa paggastos. Iniisip natin na magastos kasi ako kaya hindi ako nakakaipon or nabudol kasi ako kaya hindi mo na ako mag-iipon this month. Pero if you think about it, hindi lang naman siya about sa paggastos mo eh. It's also about your triggers. Kasi usually naman 'di ba, hindi tayo napapabili ng mga bagay-bagay online dahil lang naisip natin gumastos. Meron siya laging trigger. It usually happens when you're bored, nagsascroll ka sa social media, nanonood ka ng mga ads, nagre-react ka lang kung ano yung nakikita mo sa social media or kung ano yung emotion mo at the time. And believe me, it also happened to me a lot kasi hindi naman ako yung klase ng tao na mahilig sa makeup. Pero for some reason, kapag nagsascroll ako sa social media, napapa-add to cart ako ng mga makeup products na in the first place, hindi ko alam gamitin. So, I understand na parte talaga siya ng marketing strategy, pero hindi ibig sabihin na kailangan mo lang siyang hayaan. Kapag napansin mo na trigger mo pala tong mga to, mas okay na iwasan mo siya. Another thing that stuck with me, guys, is something na nakuha ko dito sa libro na binabasa ko. Right now, it's Atomic Habits by James Clear. Sa page 66, ang note ko, say your bad habits out loud.
Sabi niya kasi dito, the first step to changing bad habits is to be on the lookout for them. Say out loud the action that you are thinking of taking and what the outcome will be. So what you can do kapag na-trigger kayo na mag-impulse purchase is to say it out loud. Sabihin ninyo na mag-impulse purchase na naman ako. Ang kapalit nito ay hindi ako makakapag-save this month. At kapag hindi ako nakapag-save this month, ibig sabihin hindi ko marireach yung financial goal ko. Something like that para mas may impact sa'yo yung consequences ng ginagawa mong action, lalo na kapag bad habits sila. And another solution, of course, is delayed gratification. So again, kapag natitrigger tayo na bumili online, it's okay to add to cart, pero mag-wait muna tayo ng 24 to 48 hours before we check out. Next is to replace convenience spending with systems. If you live in Manila, convenience is everywhere. You can get food delivered in minutes, you can book a ride in seconds, you can order anything without leaving your bed. And again, convenience itself is not bad. Ang problema lang is kapag itong mga conveniences na to, yun na yung naging default option mo every time. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi mo lang basta-basta pinipili yung convenience eh. You're also automatically paying for them. Kasi bukod sa mas malaki yung ginagastos mo on a monthly basis, mas nagiging mahirap para sa'yo natanggalin yun sa sistema mo kasi naging parte na siya ng habit mo. So instead of removing conveniences completely, try to be more intentional about it. Every time pinipili mo yung convenience over systems, ask yourself, am I actually saving time here or am I just avoiding discomfort? And kapag tinanong mo yung sarili mo na ganon, mas nagiging aware ka sa kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Hindi na lang siya out of habit, kaya mas intentional yung choices na ginagawa mo. Next is to create an impulse wall before a purchase. Most spending these days, they don't feel like spending kasi wala ka ng hawak na pera na mararamdaman mo talaga na umaalis sa wallet mo yung 3,000 pesos, 5,000 pesos. Hindi nagtatap ka na lang every time magpa-purchase ka. And the same thing online. Lagay mo lang yung card details mo tapos na yung transaction. So bukod dun sa wala na yung tangible na pera na nakikita mong umaalis sa wallet mo, there's barely any space between wanting and buying. Kasi minsan kapag gusto mo yung isang bagay, isang tap or isang click lang, makakarating na siya sa'yo. And that's another reason why it's so easy to overspend online or minsan kahit nasa shopping mall ka. Another thing guys, meron akong napansin recently na medyo na-bother ako sa isang online shopping app dito sa Pilipinas. Kasi kapag may nakita ka na ad, tapos kinlik mo yung yellow basket, ang button lang na makikita mo is yung buy now. Wala ka nang ibang gagawin. Tapos kapag naklik mo yon at merong credit yung account mo, automatic mababayaran mo siya. So, natakot ako nung una kasi nangyari yun sa akin. Merong credit yung account ko kasi meron akong refund. So, may laman talaga siya. So, kahit hindi nakasave yung card details ko, nakabili pa rin ako. And hindi ko siya intentionally ginawa. Parang tinest ko lang yung feature dahil nakita ko na may ad. Tapos yung ad may yellow basket. So, kinlik ko siya. Tapos pagka-click ko, ang nakita ko na lang na option is buy now. Usually, di ba, ang option na dapat nandito is add to cart. No, hindi na ganun yung options na makikita mo. Buy now. And automatically, kapag kinlik mo yon at may credit yung account mo, complete na yung transaction. Hindi mo na siya kailangang pakialaman pa. So, nakakatakot. Yes, takot talaga yung naramdaman ko after kasi hala, bakit ganun? Bakit siya nagde-decide for me? So, ayun lang, be very careful lang sa mga bagong features na nakikita natin sa mga shopping apps na to kasi minsan talaga matitrick ka eh. That's why I highly recommend na kapag nagpa-purchase kayo, especially online, slow down. Huwag nating madaliin yung paggastos ng pera natin na para bang allergic tayo sa kanila. It's okay to think twice or hindi mo muna i-check out. Kasi usually, itong mga pause na to, nakakatulong talaga siya sa atin para mas maging intentional tayo. Lastly is of course my favorite, track your expenses like it matters. Kung hindi nyo pa siya ginagawa at kailangan ninyong ayusin ang inyong finances, guys, please track your expenses. Kahit isang buwan lang. Kasi lahat naman tayo, meron tayong general idea kung magkano yung income natin, ano yung biggest expenses natin, at kung ano yung money leaks natin. Pero iba pa rin kapag nakikita mo na sa harapan mo kung magkano talaga sila. Dito mo rin kasi makikita yung mga bad habits mo that you do repeatedly Na minsan akala mo isang beses lang nangyayari na, uy, nag-impulse spending na naman ako. Uy, nag-order na naman ako ng pagkain online nang wala sa budget. Pero kapag nakita mo na, wait lang, 15 times ko pala siya ginawa that month. Or 5 times pala ako nagpa-deliver ng pagkain this week. Mapapaisip ka na tama ba yun? For example, meron kang impulse purchase sa online shopping app. Ginawa mo siya once. Tapos, na-realize mo na parang bad yung ginawa ko na yun, hindi ko na siya uulitin. In your head, sinabi mo na hindi mo na siya uulitin. So, nawala na yung guilt.
Pero kapag nakita mo sa tracker mo na hala, ginawa ko pala siya 5 times that month or 15 times pala ako nagpa-deliver ng pagkain this month, doon mo marirealize na itong mga impulse decisions na to, malaki yung impact sa finances mo. So kahit 1 month lang, gawin mo siya just to review kung ano yung nangyayari sa finances mo. That way, the following month, mare-recalibrate mo na siya. Parang last month, hindi okay yung gastos ko sa online shopping or sa food delivery. So, babawasan ko siya the following month. So, hindi siya kailangan maging tedious na every month kailangan ko to gawin. Or to the point na kahit yung 5 pesos mo na binili mo ng kwek-kwek, kailangan mo ilista. Track your expenses lang para meron kang basis, di ba? Meron kang, kumbaga, data sa kung paano mo ginagastos yung pera mo. If you take one thing from this video, I hope it's this one. You don't need to earn more to save more. Minsan, kailangan mo lang bawasan yung money leaks mo para mag-improve yung finances mo. Because once your system is fixed and yung habits mo maayos na din, saving money becomes something that happens naturally, not something that you're struggling with. And again, if you're someone like me and you want to protect your data, especially kapag nagtatrabaho ka sa labas and nagko-connect ka sa public Wi-Fi, be sure to check out Surfshark. Go to surfshark.com/JaneR or use my code JaneR to get 4 extra months of Surfshark VPN. And if you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!